Tagumpay ang ika-4 na civilian mission ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea. Yan ay kahit pa ilang beses silang binuntutan ng Chinese Coast Guard bago makarating sa isla. Mula sa Pag-asa Island sa Palawan, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Arles de los Santos. So, 0.5 nautical miles ang distance dito sa Pag-asa Island. Hindi na kami makapangisla doon kasi papunta pa lang kami doon ay ginablock na nila kami. Yan ang hinaing ng mangingisdang si Larry na taga Pag-asa Island. Kasabay daw kasi ng krisis sa langis. Doble perwisyo ang patuloy na pananaboy sa kanila sa laot ng China. Sa kabila niya, bahagyang naibsan ang kanyang pasakit nang may dumating na tulong sa kanilang isla. Eksaktong alas 8 ng gabi nitong Sabado, matagumpay na nakarating ang Atin Ito Coalition sa Pag-asa Island sa Palawan. Ito ang unang civilian mission na nakatapak sa mismong kalupaan ng isa sa 9 na teritoryong hawak ng Pilipinas sa Kalayaan Group of Islands. Pero hindi naging madali ang misyon. Bago ang tagumpay, binuntutan, pinalibutan at 3 beses pang niradyohan ng China Coast Guard ang MV Kapitan Felix Oka. Your voice is in the waters under the jurisdiction of China. Please report your intention and not move. Pero hindi yan naging hadlang para makarating sa Pag-asa ang barko. Pagkagat ng bukang liwayway ngayong linggo, nangahas ang Atin Ito Coalition. We're happy to report that we have just successfully planted a Philippine flag and an Atin Ito flag at Pag-asa K1, also known as Sandy K1, at 6 a.m. this morning. Isa sa mga nanguna, si Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula. Para sa grupo, isa itong mapayapa pero matapang na simbolo ng kanilang pagtutol sa agresyon ng China. Ang West Philippine Sea ay tunay ngang atin. At dapat ay malaya po tayong nakakapunta dito. Sa katunayan, ginawa yan ng Atin Ito Coalition sa kabila ng matinding presensya ng Chinese vessels na abot-tanaw sa hindi kalayuan. Samantala, may kasiyahan namang idinaos sa mismong munisipalidad. Hudyat raw ito ng ika-4 na West Philippine Sea Festival. This meaningful celebration is more than just a festival. It is a proud expression of our identity as people whose lives, culture, and future are deeply connected to the sea. Dito na rin ipinamahagi ng Atin Ito Coalition ang mga donasyong bigas, school supplies at gasolina sa mga mangingisda sa Isla Pag-asa. Meron ding medical mission kasama ang volunteer doctors. Sa gitna ng kasiyahan, nanindigan ang mga residente ng munisipalidad. Giit ni Mayor Beltzazar Alindogan, hindi nila kailanman ipamimigay o isusuko ang isla. Wala ni sa panaginip, sa iniisip, hindi po pumasok sa isipan namin na i-give up ito. Mayroon tayong soberenya dito, mayroon tayong effective occupation, matagal na. Pinuri naman ng Armed Forces ang matagumpay na pagdating ng Atin Ito Coalition sa Pag-asa Island. Hindi lamang daw ito isang simpleng simbolo, kundi isang makapangyarihang pagpapahayag ng ating karapatan sa sarili nating teritoryo. Bukod sa naitalang kasaysayan bilang pinakaunang civilian mission na umabot sa isla ng Pag-asa, pagpapakita rin daw ito ng hindi matitinag na diwan ng pagka-Pilipino at pagpapahalaga sa soberanya ng Pilipinas sa kabila ng patuloy na agresyon ng China. Mga kapatid, mula rito sa Municipality of Kalayaan sa Isla ng Pag-asa, Mobile Journal Arles de los Santos, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.